So now, let's talk about loops sa C#. Sobrang useful ng loops kasi ito yung mga ginagamit para mag-execute ng block of code multiple times. Imagine na lang kung kailangan mong ulitin ng isang code ng ilang beses, loops will save you a ton of time and effort. Diba minsan gusto natin ng code na paulit-ulit? Hindi natin kailangan mag-copy-paste ng code every time. Instead, we use loops para mag-execute ng code repeatedly until a certain condition is met. So, ano nga ba ang loops? Bago tayo mag-start sa mga type ng loops, let's understand muna kung bakit natin ginagamit ang loops. Sa programming, madalas, may mga situation na kailangan natin mag-execute ng code ng maraming beses. For example, let's say gusto mong i-print ang mga numbers from 1 to 10. Kung gagawin mo yan ng manual, sobrang daming lines ng code. So, kaya gamit ang loops, we can simplify things and avoid repetitive code. So, sa C#, meron tayong iba't ibang types ng loops. Let's go through them one by one. First up, let's talk about the while loop. Ang while loop ay magpapatuloy mag-execute ng block of code habang true ang condition na binibigay mo. Ito ang syntax. For example, gusto natin mag-print ng numbers from 0 to 4. Pwede natin gamitin ang while loop para gawin yan, like this. Sa example na to, ang condition natin ay I is less than 5. Ibig sabihin, habang ang I ay mas maliit sa 5, magpapatuloy ang loop. Ang importante dito, huwag kalimutan ni-increment ang value ni I. Kasi, hindi, magka-crash ang program mo at magiging infinite loop na siya. Meaning, hindi na matatapos yung loop mo. So, make sure na ang condition mo ay magiging false eventually para mag-stop ang loop. Next, we have do-while loop. Parang while loop din siya, pero may isang key difference. Ang do-while loop ay palaging mag-execute ng code block at least once, kahit na false ang condition. Like this. Ayan ang syntax. For example, dito, kahit false agad ang condition, ang code block ay patatakbuhin pa rin at least once. So, kung gusto mo talaga i-execute yung code at least once bago i-check ang condition, do while ang gamit mo. Now, let's move on to the for loop. Ang for loop ay perfect kung alam mo na kung ilang beses mo gustong i-execute ang code. Ito ang syntax. Ang example niya ay this. Nahahati siya sa tatlo. First, yung initialization. Dito, sinet natin si I sa 0. Next is yung condition. Habang si I ay mas maliit sa 5, magpapatuloy ang loop. And then yung increment, every time matatapos ang isang iteration, i-increment natin si I by 1. So, ang loop na ito ay will print the numbers 0 to 4. Ang key takeaway dito is that lahat ng 3 parts, initialization, condition, at increment, ay makikita mo sa isang line lang. Another loop na useful sa C# is for each loop. Ginagamit ang for each loop kapag gusto mong i-iterate o mag-loop through each element na array or collections.
hindi mo na kailangan mag-manually handle ng index kasi automatic na siyang mag-loop sa bawat item ng collection. Ito ang syntax. Example niya is this. Dito, ang loop ay mag-iterate sa bawat element ng cars array. Hindi mo na kailangan mag-manage ng index like sa for loop. Super simple and clean. Now, let's talk about nested loops. Kung ang isang loop ay pwedeng mag-contain ng isa pang loop, natawagan ditong nested loop. So, parang loop within a loop. Example ng syntax is ganito. In this example, the outer loop will execute 2 times. And for each iteration ng outer loop, the inner loop will run 3 times. So, total iteration will be 2 times 3, total of 6. Nested loops are really useful for handling multiple dimensional arrays or more complex scenarios. Now, alamin natin ang break and continue statement. So, these are control statements that allows you to control the flow inside loops. Ang break statement is used to exit the loop prematurely, even if the condition is still true. For example, is this. Dito, kapag si I ay equal to 4, magta-terminate na agad ang loop at hindi na siya magpapatuloy. Ang continue naman ay ginagamit para i-skip ang current iteration at magpatuloy sa susunod na iteration, like this. Dito, kapag si I ay equal to 4, hindi niya i-print ang I at magpapatuloy na siya sa next iteration, so ang 4 ay na-skip. So, there you have it. Ang loops sa C# sobrang powerful. They help you avoid repetitive code and make your programs more efficient and easier to read. Again, while loop execute while the condition is true. Do while loop execute at least once before checking the condition. For loop, great for when you know exactly how many times you want to loop. For each loop, best for iterating through collection or arrays. Break and continue help control the flow inside the loops.